Hello, hello, Taurus Collective, Sun, Moon, and Rising. Ako po si James. Kamusta po kayong lahat? And welcome po sa James Tarot PH. Diretso na po tayo sa inyong mid-August bonus reading for your luck and success. So Taurus, siguro napapaisip ka this time, paano ko ba ma-attract yung iyong success at yung swerte? Ano? Siguro nag-iisip ka rin, ano ba yung humaharang? Ano ba yung pumipigil? Ano ba yung dapat ko lagpasan in order for you to succeed? Meron din sa inyo siguro nag-iisip na what do I need to realize para mapabuti ang buhay ko this time around, no? You want to find out the secret or yung magandang paraan para totally maabot na yung swerte na yan at maabot na yung success na yan. So, I want you this time, Taurus, to take this moment. Okay, close your eyes and breathe with me. Inhale and exhale. Inhale and exhale. Okay, open your eyes and we will now unlock your swerte and success in this reading. Kaya upo na, sit down, relax, and sit back and enjoy our reading. Taurus, gamitin mo yung intuition mo ha para makuha mo yung para sa'yo, okay? So meron pa tayong isang tanong, isang sagot portion later. So kung meron kang pang malakas ng isang tanong, you can ask that at the end of our reading. Sa isip lamang ha, huwag mo sulat sa baba. Sekreto lang natin yan. And we will answer that later. So stay tuned for that. Okay, Taurus? So Taurus, meron po tayong Facebook page ha. Follow niyo po ako sa James Tarot PH. See you there. Taurus, thank you again for all of your donations. Saka po sa mga hindi nag-skip ng ads. Maraming salamat po sa inyong generosity, sa inyong kindness, sa inyong pagmamahal sa ating channel every time na meron po tayong free reading for Taurus. So thank you very much from the bottom of my heart for not skipping the ads. Okay po. So Taurus, ano naghihintay sa inyo ngayong mid-August for luck and success? Diretso tayo. Inhale and exhale. At the center of your reading, your power this time, you have the 9 of Wands. Beautiful. In the area of what you need to practice, bro, ano yung kailangan mo pa ulit-ulit gawin in order for you to succeed? You have the 4 of Cups. Beautiful. In the area of what you need to hold on to, ano yung kailangan mong kapitan? You have the 3 of Wands. Beautiful. In the area of what you need to amplify, ano kailangan mong palakihin, padamihin, palaguin? You have the 6 of Wands. Wow, victory is here. Puro wands ito. It's all about your passion, your power, yung sigasig, yung kalakasan ng katawan na ilaban o gawin ng isang bagay. No? Napakaganda. You have 3 wands here in your reading. In the area of what you need to expect, ano yung mga darating sa'yo? You have, wow, the Magician card. The ability to create, to change, to do, and to manifest. So congratulations. In the area of what you need to fix, ano kailangan mo ayusin, buting-tingin, i-fine-tuning, paglaanan ng maraming oras at pagbabago, no? You have the Ace of Wands. Lovely. Lovely. In the area of your good things, ano yung mga magagandang bagay na papasok sa'yo? You have the Ace of Cups. Wow, 2 aces, new beginning, new opportunity, new life. So congratulations, Taurus. May mga bagong darating, maaaring ito na yung swerte o success na hinahanap mo at pagkakataon para sa iyo. So mamaya basahin natin siya in full detail, okay? In the area of your divine messages, you have the 5 of Swords. Ooh, interesting. At ang outcome mo, dito rin may kita ko ano yung magiging signs o magiging kaganapan o event na magpapakita sa iyo ng garantiya na paparating na yung iyong swerte at yung success. Ito yon mamaya pag-usapan natin. Sabay-sabay ito siya bubuksan at the end of our reading. So, bago natin basahin ang full spread mo, Taurus, for your luck and success, ano mo na yung lingering energy in your background? You have the Strength card. Okay. Napakaganda. Ang armas mo daw ngayong buwan na ito, Taurus, para makuha mo yung success mo, para makuha mo yung matamis na oo, makuha mo yung kontrata, makuha mo na yung swerte this time. Sabi ng spirits mo, tibay ng kalooban, tibay ng loob at katatagan from you. Okay? Strength, power to hold on to, power to continue, power to break even or to break through the struggles. Ano? Ngayon, sabi ng spirits mo, dahil sa tibay mo, sa tapang mo, sa iyong dedikasyon, sa iyong ginagawa, sabi ng spirits, yan ang magiging susi mo para magtagumpay ka ngayong buwan na ito. Sabi din niya, sa proseso ng paggawa mo ng mga bagay-bagay, sa proseso ng pag-achieve mo sa mga balak mo sa buhay, dapat maging mabait ka sa sarili mo, ha? Maging kind ka to yourself, always talk to yourself kindly, ha? Hindi pwedeng, ikaw kasi Taurus, engot-engot ka. Ikaw kasi Taurus, sama-sama ng ginawa mo, mali-mali yan, napaka-ano mo talaga, napaka-hina ng kokote mo. Dapat hindi mo ganyan kausapin ang sarili mo. Dapat hindi mo i-down ang sarili mo. Most especially kapag nahihirapan ka na, di ba? Nahihirapan ka na nga sa project mo, sa ginagawa mo, sa pangarap mo. Ikaw ba naman i-down mo pa sarili mo? Dapat ikaw mismo ang nangunguna na iakyat o iangat yung kumpiyansa. So ngayon,
have a gentle touch to yourself. At ganoon din sa mga bagay na ginagawa mo sa paligid mo, Taurus, okay? In order for you to succeed, para hindi ka bumitaw, hindi ka ma-frustrate, hindi ka maging desperado masyado o maging magkaroon ng tawag ito yung parang atat na atat ka, yung parang sobrang atat at sobrang gusto mo makuha yung success, nagmamadali ka na. Okay, sa pagmamadali mo at sa pagkakaroon ng mabilisang resulta na gusto mo makuha, doon lumalabas yung mga pagkakamali. Doon lumalabas yung mga miscalculation sa iyong ginagawa at doon lalong lumalabas yung mga maling direksyon o maling mga desisyon. So kailangan, huwag ka doon magmamadali. Take your problem or your endeavor lightly. And dahan-dahan lang. Parang sabi ng spirits mo, relax ka, relax. Okay, relax. Yun ang kailangan kong i-instill sa isip mo this time, Taurus, is to relax. It will come, it will be yours. What you deserve will come to you. So ngayon, kung meron kang ginagawa, dahan-dahan lang, take your time, don't rush, especially kung yan ay mga malalaking desisyon, malalaking hakbang, kailangan pinag-iisipan niya na matagal, hindi pwedeng padalos-dalos lang, okay? So this is your power to take things lightly, smoothly, gently, be kind to yourself, and wag mong mamadaliin, okay? Napakagandang background energy for you. Aramas mo to para makalaban ka at makuha mo yung success mo at luck mo this time. In your full spread at the center, you have the 9 of Wands. Pagod na pagod ka na. Kita-kita ko, pagod ka na, halos ayaw mo lang minsan bumangon sa kama mo sa another day na naman. Parang kakahiga ko lang, biglang pagising ko, umaga na naman, kayod na naman. So parang nauubusan ka na ng lakas, nauubusan ka na ng pag-asa, no? Some of you parang ayaw nang gawin, ayaw nang ituloy. Yung iba question na yung sarili ko, bakit ba itong ginawa ko, bakit ba ito yung decision ko, am I right for this? Hindi ba ako nababaliw na kinukuha ko to? Yun pala, ako lang pala naniniwala sa sarili ko. Marami ka nang kina-question sa sarili mo. Yun ay dulot lang ng pagod, dulot lang yun ng kasawi ang palad sa mga bagay na paulit-ulit mong ginagawa, pero paulit-ulit ka na disappoint o nasasaktan, no? Sabi ng spirits mo, now is the right time for you to really ask yourself, Taurus, ask yourself, ano ba yung pinag-uugatan ng lahat ng ito? Ano yung pinag-uugatan ko? Bakit mo ito nilalaban? Halimbawa, balak ko makapag-abroad, pero ang hirap-hirap kumuha ng slot, o ang hirap-hirap kumuha ng visa, o ang hirap-hirap kunin yung mga dokumentong kinakailangan, mga papers, documents, permits, credentials, everything. And sabi mo, parang hindi ko nata kaya, naubos na yung pamasahe ko, naubos na yung pera ko sa pag-aasikaso ng papers, pabalik-balik ako, mali na kukuha ko. Tapos, parang pasuko ka na. Halimbawa lang to ha, pasuko ka na sa pagkuha ng papeles. Tapos sabi ng spirits mo, alamin mo nga today, Taurus, kung para saan ba to? Para saan ba yung paghihirap mo sa papers? Bakit gusto mag-abroad? So, masasabi mo siguro, ay para sa mga anak ko kasi, para mapag-college ko sila. Kasi single mother na ako lang aasahan nila. So, kailangan ko kumayod for them. Kaya nilalakad ko to. Pag naisip mo yung dahilan kung bakit mo ginagawa ang isang bagay, tumatapang ka, tumitibay ka, nilalakasan mo ang loob mo, nagiging mabait ka sa sarili mo at sinasabi mo, sige Taurus, kaya lang yan, okay lang yan, daanan lang natin, relax lang tayo, huwag tayong mamadali, pag nagmamadali tayo, lalo tayo nahihirapan, lalo tayo nagkakamali, di ba? So, ngayon, naging mabait ka sa sarili mo at kayanin mo. Okay, Taurus, nakita ko na isang step pa, isang hakbang pa, isang lakad pa, you're one step closer to your success. You're one step closer na makita mo yung ilaw sa end of the tunnel, no? Ito na yun, malapit na, kaya wag kang susuko, okay? The 9 of Wands is being clarified by, clarify natin to. Nakita ko rito, mo, katabi niya si victory card. Malapit ka na mag-victory dito at katabi niya si manifestation card, which is the magician card. So you have the ability to manifest and be victorious in your endeavor. Kahit anong kayod, hirap, pagpursige mo dyan, malapit ka na daw. Kakampi mo si 6 of Wands at saka si magician card. The two energy combining, sina-sandwich ka dito. Ibig sabihin, nandun yung kalakasan, kaya mo maabot mo So bakit ka bibitaw this time? Bakit ka susuko this time? Bakit mo questionin yung mga pinagdaanan mo? Siguro mag-reflect ka, Taurus, para sa'yo, in the past 5 months, in the past year, gano'n na ba kalayo yung naabot ko? Gano'n na ba kalaki yung na-improve ko? At gano'n na ba ako kalapit doon sa mga bagay na gusto ko? Siguro ngayon nakakapagod, nakakainip, nakakawala ng gana, no? Pero isipin mo, malapit na ba ako? Mahasayang lang ba pinaghirapan ko kung mapapagupo ako sa pagod ko? Ngayon, you have to really ask yourself, okay? The 9 of Wands being clarified by the 5 of Cups. Yes. Ngayon, sabi ng spirits mo, marami nang nasayang, marami nang mga bagay na naitapon ko, marami nang pagkakataon na nalugi, marami nang pagkakataon na nauwi sa wala. Pero, susukuan ko ba to? Haharapin ko pa ba itong mga bagong bagay na alam kong mabibigay naman sa akin kung hindi ako susuko this time? Okay? You have what it takes. Sabi ng spirits mo, yung mga natapos na, yung mga natapon, yung mga hindi naganap, pabayaan mo na yan. Huwag mo na i-replay. Huwag mo na i-replay sa isip mo, sana ginawa ko to, sana ganito pala naging desisyon ko, sana pala ganito ang binigay ko.
Sana pala ito naging hakbang ko. Paulit-ulit mo na-replay yung mga pagkakamali mo. And your spirit guides are telling you, enough na, forgive yourself na, hayaan mo na yung mga naganap, natapos na yun, nakapag-decide ka na doon, nangyari na. So ngayon, may pagkakataon ka pa. Kaya huwag ka sasuko, may pagkakataon ka pa na itama o ituwid yung mga bagay na natutunan mo sa past mo. Sabi mo, mali sinabi ko doon. Ngayon, sa bago kong gagawin, magiging paalala sa'yo na pag ganito ulit na nangyari, same example or same event or same scenario, alam ko na yung magiging galawan ko. Hindi ko na ulit sasapitin yung sinapit ko before. So ngayon, nagiging wiser ka na. No? Dahil nagiging matalino ka na sa mga pagdaanan mo, lalo mong niyayakap yung pangarap, lalo mong niyayakap yung goal sa'yo mo. Marami na akong pinagdaanan, marami na akong hirap na kinabagsakan. Ngayon pa ba ako hihinto? Marami na ako natutunan. So, pwede mo maging guidepost yun. Pwede mo maging palatandaan yun para sa'yo na ilaban pa on the right way. Okay? And be kind to yourself. Be kind to yourself. Tao ka lang. Nakakamali ka rin, napapagod ka rin, nadadapa ka rin. Pero ang importante, babangon ka. Okay? At babaguhin mo yung magiging narrative ng buhay mo moving forward. Okay? In the area of what you need to practice more. Sabi ng Spirit guys mo, kailangan mo mag-practice ng gratitude. Huwag lagi nakahalukip-kip dito at sobrang disappointed ka at pikon ka na, inis ka na, nagrereklamo ka na, marami ka ng mga bagay na napupuna, parang ano ba yan, bakit ganito, bakit ganyan, gusto ko lang naman ganito, bakit ibibigay sa akin ni God, bakit hindi sa akin pinakakaloob, bait-bait ko naman, sipag-sipag ko naman, napakabuti ko naman tao, bakit ako lagi nalalagay sa ganung sitwasyon, at babang kailangan kong gawin. Parang puro inis, puro galit, tapos yung mga nakahantad sa'yo ng mga bagay, hindi mo na-appreciate, kahit na maliit man yan, o hindi talaga siya totally hiniling mo kay God, pero binigay sa'yo. Four of Cups is a card of shifting your perspective. Yes, I know naramdaman naman kita and ayokong i-invalidate yung feelings mo na masakit, painful, hindi mo na kaya, pikon ka na kasi para sa'yo mo, gawa ka ng gawa pero bakit hindi binibigay yun sa akin? Lumalaban ako ng patas sa mundo pero bakit parang napaka-unfair ng mga bagay na nakukuha ko? Sabi ng spirits mo, panoorin mo ngayon yung mga bagay na nasa paligid mo, Taurus. Look around you, ibaba mo muna yung phone, tumingin ka sa mga bagay na naipundar mo sa bahay mo o yung hawak mong gadget, yung suot mong damit, yung kolorete mo o yung mga porcelas mo o yung mga alahas mo o yung mga gamit na meron ka na before, dati, 5 years ago, 2 years ago o last week, pinangarap mo lang at dinasal mo lang kay God pero binigay sa'yo ngayon. Hindi mo lang napapansin because nakatutok ka doon sa bigger goal, tong fourth cup na to, nakatutok ka dyan all along. Yung mata mo naka-fixated na doon. Sabi mo, yun ang gusto ko, yun lang ang gusto ko, pangarap ko yun, doon ka lang nakatingin. Kaya, yung ibang blessing sa paligid mo, hindi mo napapansin. And yung mga blessing na yan na maliliit, na hindi mo napapahalagahan o hindi mo malang naiisip na, ay, o nga no, binigay sa akin ni God yan. 2 years ago, dinasal ko lang tong flower vase na to o itong cellphone na to o tong computer na to. Dinasal ko lang kay God, bigyan niyo po ako ng computer tapos gusto ko pa magkaroon ng 24/7 internet. Tapos sabi mo, ay oo nga, meron ako ngayon no. Dati dinasal ko lang to. So, yun ay pruweba sa'yo ni God na binibigay naman yung mga dasal mo. So, bakit ka ngayon malulungkot at bakit ka ngayon maiinip at maiirita sa mga bagay na meron ka kung may patunay naman na pinagkakaloob naman yung mga dasal mo? Ibig sabihin, yung hinihiling mo ngayon, ibibigay din siya on the right time. Pero ngayon, patuloy kang magdasal, patuloy kang manalangin na ipagkaloob sa'yo. Sabi ng Spirit guides mo, learn to appreciate what you have. Kasi God loves those people who are grateful. Okay? Marami pagkakataon, lagi sinasabi ni God na parang, kailangan pahalagahan mo yung binibigay niya para ma-realize and ma-figure out niya na, uy, si Taurus kahit gano'ng kaliit, kahit na hairpin lang yan, pero gustong-gusto niya, iniingatan niya, pinapahalagahan niya yung binigay ko. So, parang walang rason si God na hindi ibigay yung mga gusto mo pa. Kasi nakikita naman niya na pinapahalagahan mo yung binibigay niya. Kaya ikaw ngayon, Taurus, in the area of what you need to practice more is to appreciate what you have para ma-magnet mo na yung frequency and energy of money and success. Once na pinapahalagahan mo yung binigay niya, ipagkakaloob na niya yung bagay na gusto mo pa. Okay? The Four of Cups, clarify natin. Four of Cups being clarified by the Six of Cups. Yes, it's all about in your past, no? It's all about the things that you want in your life. Mga bagay na nahirapan ka na, mga bagay na pinaglugmukan mo, and you feel like dapat gusto ko nang makuha yung para sa akin. And sabi ng spirits mo, you need to look back in your life, no? Na parang, okay, dati nakatira lang ako sa bahay kubo, o kaya pawid lang yung bubong namin, tapos yung pader namin napakanipis na plywood, ano? Tapos sabi mo, alayo na narating ko, ngayon okay na yung bahay namin kahit papaano, no? Dati nakatira kami sa may bahain, ngayon pag umuulan hindi na ako natatakot kasi okay na yung nalipatan namin, hindi kami binabaha.
Dati, nung bata ako, nag-iipon ako ng tubig, 4 na kanto ang pinupuntahan kong poso para makapag-ipon lang 3 drum. Ngayon, may tubig na kami sa gripo, no? May mga bagay kang from the past na painful, masakit, pinagdaanan, pero ngayon sabi ng spirits mo, lagi mo alalahanin kasi malayo ka na ngayon. Malayo ka na sa pinagdaanan mo before. Siguro meron sa inyo naghihirap pa rin o marami pa rin problema, marami pa rin living paycheck to paycheck. Pero dapat mo daw isipin yung grateful heart eh. Nakataas ka pa rin kaysa before. Meron ka pa rin alam mo yung elevation from what happened in the past. Kasi may ginagawa ka, masipag ka eh. You're the kind of person na talagang gagawa ng paraan para sa sarili mo. And malayo na narating mo. Lagi mo isipin, malayo na narating ko at malayo pa ang makakamit ko. Kaya kailangan mo mag-relax, okay? Lagi mo daw gamitin yung past mo bilang paalala na meron ka namang nararating at meron kang na-achieve at meron kang mga dasal na tinupad at meron kang blessing na nakukuha. Kaya wala ka ng excuse ngayon at wala ka nang dapat pangamba ngayon tukol sa mga dinasal mo kasi ibibigay naman yan, okay? In the area of what you need to hold on, the 3 of Wands. You need to hold on to that waiting moment, okay? Kailangan mo magtiyagang maghintay. Ano naman yung pananampalataya? Yung pag nagdasal ka kay God tapos sinabi mo, God, nangalap ko po yung ganito, hihintayin ko po yung bigyan nyo sa akin at the right time. Hindi po ako mawawala ng pag-asa, hindi po ako mawawala ng pananampalataya sa inyo, hindi ko po kayo pagdududahan. Okay? Meron ka mga bagay ngayon na pinaghihintayan mo ng matyagang-matyaga. Okay? You're waiting for the right moment. You're waiting for that call. You're waiting for that text. You're waiting for that confirmation. You're waiting for the go signal. At medyo naramdaman ko yung inyong pagkairita, pagkainip, naghihisihan na o kaya tinitignan mo na saan ba ako nagkamali, bakit ang tagal, para sa akin pa ba yun? Alam mo, narinig ko, everything is on the right time. Kaya hindi pa inibigay sa oras na to kasi may tamang panahon at saka parang nililigtas ka. I don't know why, that's what I'm hearing. Parang nililigtas ka na huwag ka mapahamak kaya hindi pa pwedeng ngayon. Kaya siguro pinaghihintay ka pa ni God doon sa mga bagay na hinihiling mo. Okay? Nakita ko dito na parang kailangan habang naghihintay ka, handa ka. Handa ka in a sense na kasi marami sa atin pa naghihintay ng matagal, naghihintay para sa mga bagay na hiniling, parang unti-unting nauupos o parang kang sigarilyo na unti-unting luminipis yung sigarilyo at nagiging abo na. Parang dapat hindi ganon. Dapat kapag naghihintay ka daw, buong puso pa rin, minamanifest mo rin, naniniwala ka pa rin na ay akin yun, akin yun, akin. I will wait for the right time. Sa akin mapapapunta yan. Confident ako. Hindi ako pwedeng magduda, hindi ako pwedeng mangamba. Akin yan. Pero sa tamang panahon, ngayon relax lang tayo. Parang ganyan. So, believe that it will come. Believe that it will happen. Believe that it will be yours. At dapat nakahanda kang harapin yun. Nakahanda kang yakapin yun para sa'yo. Okay? The 3 of Wands being clarified by, clarify natin siya. You have the 4 of Swords. Yes, kakasabi ko lang, di ba? Dapat kampante ka, dapat relax ka lang dyan. Habang hinihintay mo, dapat relax lang. Ipagpasa Diyos na, iangat mo na sa Kanya. Naidasal mo na eh. 4 of Swords like telling God, ginawa ko na pong dapat kong gawin. Kayo na pong bahala sa susunod. Kayo na pong bahalang gumawa ng action for myself. If it's for me po yan. Tatanggapin ko po ng buong buo. Parang narinig ko dito, parang, gumaan yung pakiramdam mo. Parang you need to hold on to that. To your prayer and to release the tension, release the fear, release the pangamba. It will be given to you at the right time. Ngayon, sinasabi ko nga sa'yo, kaya hindi mo pa siya nakukuha sa oras na ito ay dahil pinoprotektahan ka pa ni God. Ayaw niyang harapin mo ngayon kasi baka hindi pa pwede o hindi ka pa ready, hindi pa hinog yung pagkakataon. Hinihinog pa niya para pag nakuha mo, ready ka na at wala nang aberyang mangyayari. Okay? Ngayon, sabi ko dito, para sa spirits mo, ipahinga mo ang puso mo sa kakaisip. Ipahinga mo ang damdamin mo sa kakaba o kakangamba. Kailangan relax lang. Relax. Okay, relax. It will come at the right time. Okay? In the area of what you need to amplify, ano yung kailangan mong palakihin, payamanin, payabungin sa buhay mo in order for you to get your luck and success? The 6 of Wands. Gawin mo lang yung mga kaya mo. Push yourself, okay? Spotlight ka daw. Ibig sabihin parang paborito ka ngayon ng universe. Paborito ka ng heaven, stars. Talagang nasa iyo yung spotlight para ka nasa gitna ng stage, ganyan. And everybody's eyes ay nakatingin sa iyo. Parang either inuhusgahan ka, hinihintay ka magwagi, o hinihintay ka mag-fail, o pinipressure ka to do something. No, ikaw sabi mo, hindi, gagawin ko lang yung mga kaya ko. I will win this, I will get this. Sobra-sobra na pressure ng ibang tao sa paligid mo. Naintindihan ko yan. Pero sabi ng spirits mo, kailangan mo doon i-amplify this time is your skills in order for you na maayos to.
Sabi niya, kalmahan mo lang. Kaya mo yan. May talent ka, may skills ka. Kaya mo yan. Hindi mo kailangan problema, hindi mo kailangan i-pressure ang sarili mo. Okay? Be gentle to yourself ha. Saka huwag magmamadali. Kasi sa pagmamamadali, dyan lagi lumalabas yung mga problema. Dyan lalo nagiging komplikado yung mga sitwasyon. Kaya in every step, para sigurado ang tagumpay, sabi niya, rise to the occasion. Kung kailangan mag-research, mag-research. Kung kailangan mag-practice ng interview, mag-practice ka. Kung kailangan palitan yung sapatos, kasi sabi mo, kailangan ko i-present ang sarili ko na maayos, do it. Kung kailangan aralin mo ulit, balikan mo ulit yung mga librong natapos mo na para masiguro na tama yung research mo, tama yung sasabihin mo, yung PowerPoint kung gusto mong maging updated, gawin mo, no? So, may mga kaukulang ka daw kailangan gawin to make sure na mananalo ka this time. Yun daw kailangan mo palaganapin, palakihin, in order for you na talagang, you know what? Ito para sa iyo talaga. Parang sabi ng spirits mo, kailangan mo, I don't know why, I'm hearing the word, parang pakitang gilas. Magpakitang gilas ka daw, no? Hindi ito yung panahon na magpakakampante ka sa isang bagay. Parang yung pangarap at hinihintay mo, ipagpasa Diyos mo. Pero kapag may task ngayon, kapag may gagawin ka, meron kang project o meron kang duty or assignment or tangible na work, sabi ng spirits mo, ibigay mo ang kaya mo. Ibigay mo ang lahat. Kasi parang once in a lifetime ito, baka mamaya kasi kapag hindi mo binigay yung mga kaya mo, paghisihan mo sa hulit, parang sayang yun, dapat pala ginawa ko rin ganito, dapat pala binuhos ko ng lahat. Para wala kang paghisihan, gawin mo yung mga kaya mo. And then pray to God na it will the result that you want at yung mga bagay na hinihintay mo, ibibigay at the right time. Ikalma mo yung parteng yun, yung parteng unknown at yung mga wishes mo. Pero yung kaya mo actionan mo, okay? The Six of Wands being clarified by the Ace of Swords. Yes, dapat, may Ace of Swords, may Ace of Cups, and Ace of Wands. Talaga namang, 3 Ace. Sabi dito, you have now talaga garantisado new beginning. New job, new opportunity. Some of you, baka may bagong negosyo, o may bagong career path, o baka may mag-alok sa'yo ng bagong trabaho, o may mag-alok sa'yo ng sideline, or kunin yung serbisyo mo, parang, oy Taurus, pwede ka bang kami kunin? Alam ko magaling ka mag-catering, di ba? Luto ka naman para sa pamangkin kong birthday niya. So, para meron kang bagong opportunity na yayakapin this time, na sobrang saya mo, sobrang tapang mo, na para sa'yo mo, yes, thank you, binigay mo sa akin. Sobrang saya in your heart. So, kung ano man tong 3 aces na to na bagong oportunidad, yakapin mo. Ito yung magbibigay sa iyo ng pagka-busy this time at baka makadagdag sa kaching-kaching mo or credentials mo, okay? With the Ace of Swords clarifying the Six of Wands, na-realize mo bigla na, oo nga no, kailangan ito ang gawin ko, kailangan niya ng unahin ko, ito dapat ang dapat kong unahin. Halimbawa, so nagiging malinaw na sa iyo this time kung ano yung mga bagay na kailangan mong gawin. At yung mga temporary asungot sa gilid, yung mga distractions, yung mga chismis, yung mga sinasabi ng iba't ibang tao, yung opinion nila na halo-halo na, ngayon, nalilinawan ka na parang, okay, now I know now kung ano gagawin ko. Kasi natitimbang mo yung nangyayari, nakikita mo yung iba't iba nilang opinion, yung iba't iba nilang gustong gawin, tapos nabubuo sa isip mo, ay sila supportado ako, sila kung ano sinasabi nila sa akin, sila iba-iba ang kanilang opinion sa akin, gusto nila akong ibaba, gusto nila akong malito, nai-realize mo bigla, ngayon alam ko na gagawin ko. Kasi humahantad sa harapan mo yung buong katotohanan ng paligid mo. Nasa spotlight ka nga pero lahat malinaw. And with your mind here, with the Ace of Swords, tumatalino ka, tumatalas ang isip mo, nalalaman mo agad kung ano yung next big step mo. Kasi clearly nakikita mo silang lahat. Clearly alam mo yung gagalawan mo. And sabi ng spirits mo, magkaroon ka doon ng clear communication. Especially kung ito ay group project or community project o kailangan ng support or camaraderie or cooperation ng isang buong grupo. Sabi dito, ang armas mo, Taurus, clear communication. Pag-usapan mabuti para hindi ka na misinterpret, para matapos agad, para walang aberyang mag-arise. Okay? In the area of what you need to expect, anong darating? Manifestation. Congratulations! This month, meron kang minanifest na talagang marubdob, ha? Hindi yung minanifest na gusto ko ng bahay, pero wala sa puso. Gusto ko ng kotse, pero wala sa puso. Hindi ka naniniwala. Parang wishful thinking lang siya, pero hindi mo dinadaba na nasa kamay ko, nahawakan ko, nakikita ko ang sarili ko nakasakay sa kotse, nakita ko ang sarili ko nandun sa loob ng bahay na yun. Ang manifestations is actually attracting the believability na as if nasa kamay mo na siya. Yun ito ang manifestation. Walang duda, walang pangamba, walang alinlangan, walang tag ito yung walang pag-iisip ng dalawang beses. Yung parang wala kang tawag dito, alinlangan sa isang bagay. Nakita mo na akin to, makukuha ko yan at naniniwala ka na yes, it will come to me. No? At in God's perfect timing. At ganoon ang power ng manifestations. So ngayon,
time na to, with August, meron kang dinasal o meron kang minanifest. Sobrang marubdob and authentic prayer ang ibibigay sa'yo. So, congratulations, okay? The Magician card, clarify natin to. Magician card is being clarified by... Oh, you have the Three of Pentacles. Yes, nakita ko rito na this is a cooperative effort, okay, with the people around you. Nakita ko na sa, parang medyo nahihirapan ka ba sa pakikisama, whether sa family members o may gulo sa kaibigan, may gulo sa mga katrabaho, and you feel like, I want to make this happen. I want to create my dream team, my dream cooperation para matapos na po namin. Meron kayong inaasikaso with a certain group of people. I don't know why. Parang dance group, Zumba group, or kasama mo sa trabaho, kasama mo sa pamilya. Parang meron kayo inaasikaso at gusto mong magkaroon kayo ng cohesive at isang idea o isang layunin. Sabi mo, God, kaya ko ba silang i-lead? Kaya ko ba silang pangunahan? Kaya ko ba silang isuway o i-ruta sa tamang direksyon ng ginagawa namin? Kaya ko po bang pamahalaan ng mga taong ito? And your spirit guides are telling you, yes, these people ay hindi makakompetensya ha. These people are there to assist you, to guide you, to love you, and to support you. Kaya hanapin mo tong tribo mo. Hanapin mo tong mga taong to na aalalay sa'yo para magtagumpay ka sa minamanifest mo, okay? Nevertheless, manifestation is here and the right people will be there to guide you para matapos yan, okay? In the area of your what to fix this time, you have heal the past and fix tomorrow. Okay, yung past mo, nakaraan na yun, tapusin mo na yun, wala ka na magagawa ron, tuldukan mo na. Ang pwede mong ayusin, yung future. Okay, yun talaga ang may malawak kang kakayanan na ayusin at baguhin at harapin. So ngayon, isipin mo ang future mo. Now, the message you have, be the best version of yourself and start today. Yes, ito kayang-kayang baguhin ang buhay mo, kaya mo itama ang lahat. So, most especially with the Ace of Wands here sa fix mo, kaya mong baguhin ang buhay mo eh. Kaya mong mag-start over again. Kaya mong i-fix ang life mo. Nasa iyo ang power, you have the ability. May plano ka, nakita ko, may plano ka, may idea ka na pwede mong itulay sa buhay mo. Sabi mo, sawang-sawa na ako sa past, ito na yung panahon para bumangon ako, baguhin ko ang buhay ko. Kaya mo. Okay? Ang kailangan mo lang talaga confidence. Be confident in your idea. Be confident in your plan. And be the best version of yourself. Hindi pa rin tatamad-tamad o nahihiya ka, natatakot ka, may alinlangan ka, may duda ka, nagdadalawang isip ka. Kailangan matapang, kailangan susugod, kailangan naniniwala ka sa idea mo. At ilalaban mo yan dahil ikaw lang ang dapat naunguna na naniniwala sa iyo more than anybody in that room. Dapat ikaw mismo, confident ka. Kasi paano sila maniniwala kung ikaw mismo ramdam nila na wala kang tiwala sa sarili mo o wala kang trust sa iyong mga plano. So, be the leader, be the best version of yourself. Ipamalas mo yan. At sinasabi ko sa iyo, new life, new beginning, new opportunity, new world para sa iyo. Okay? Kaya yun ang kailangan mo i-fix. Yung iyong tiwala sa iyong mga plano. Tiwala sa iyong sarili. Confidence. Okay? Ace of Wands being clarified by the Ace of Cups. Yes. Dalawang beses lumabas yung Ace of Cups telling you your heart. Okay? Trust your intuition. Trust yourself. Be happy. Narinig ko din. Parang yung may plano ka pero pinapangunahan mo doon ng nega. Parang ay hindi ko ata kaya. Ayoko. Hindi ko kaya yan. Nakakatakot. Yung emosyon mo halo-halo na. Pero pag ginawa mo lang yung makakaya mo, niyakap mo with excitement itong bago mo naisip, bago mong spark of an idea na naisip mo this time, sabi mo, pwede yun, makakaya ko yan, subukan natin, try natin. So parang lumalago yung puso mo, tumatapon yung tubig na nabibigay mo sa kanila yung energy and frequency of excitement and why not, parang ganyan. So ngayon, be excited, be bold, be brave, makukuha mo success mo. In the area of your fortune, you have the Ace of Cups here. Sinasabi, yes, talagang may papasok. Area of good things, may papasok sa iyong magandang bagay. Pwedeng love life ito, para some of you, or good news from your endeavor. Halimbawa, na-promote, na-approve, may go signal, nabigay na yung resulta, napabor sa iyo ang resulta, no? Kaya sabi mo, yes, thank you Lord, umiiyak ka pa kasi sabi mo, hindi mo akalain na malalagpasan mo siya, hindi mo akalain na makukuha mo out of all those heartbreak, heartache, na nadapa ka pa, napa-question ka pa, may depression mode ka pa minsan, pero sabi mo, Lord, thank you po binigay niyo sa akin. So, nakita ko that people will see you very, very happy soon. May ibibigay sa iyo si God na divinely orchestrated for you na deserve mo talaga makuha this time. So, congratulations, okay? Huwag mawala ng pag-asa ha, ilaban mo pa yan. Meron ka makakamit na brand new beginning or a new source of happiness, okay? Congratulations sa iyo, Taurus. The Ace of Cups being clarified by
The Queen of Pentacles, wow, talagang pera ang darating sa iyo. Kasaganahan, resources, multiplying your money. So congratulations Taurus, manlibre ka naman dyan, manlibre ka naman. Kasi nakita ko yung papasok sa iyo, whether a new job, bagong negosyo, or bagong pagkakaabalahan, kakamal ka dyan ng malaking kaching. Okay? So whatever is coming in, kung saan siya nanggaling, whether may pinaghirapan ka o meron kang kliyente o meron kang nabili o nabenta, basta may papasok sa iyong kaperahan this time na malaki. Kaya sabi ng spirits mo, gamitin mo na maayos ha. Spend your money wisely para mapatagal mo siya sa buhay mo. Pero nevertheless, talagang perang papasok in your life. Congratulations. In the area for divine messages, you have you and your loved ones are safe. So huwag kang problema, huwag kang matakot, protektado ang pamilya mo, ligtas kayo, okay? Dalawang beses para lumabas ito ang 4. You have the 4 of Cups and the 4 of Swords telling you, yes, you are protected, you are loved, and you are supported, kaya huwag kang mag-aalala, okay? Another message of it's time to take action. Yes, ito na yun. Dalawang beses lumabas yung time to take action. You be the best version of yourself and start today. Kailangan mo daw umaksyon sa mga bagay na kailangan mong gawin para makuha mo yung success mo. Bakit mo pa daw pinapagliban? Bakit mo pa daw pinapatagal? Sometimes, yes, like I said kanina, relax lang, dahan-dahan lang, pero at least gumagalaw ka. No? Maraming iba dyan na umahayahay o kampante o ayaw simulan. Pero gusto nila na makuha yung gusto nila. So parang, paano? Paano mo makuha yung gusto mo kung wala kang ginagawa action? So sabi ng spirits mo, kahit dahan-dahan, at least gumagalaw. Kahit paunti-unti, at least umaandar ka. Diba? Napakagandang message for you. At least you're starting now. Okay? Divine message, you have the 5 of Swords. Kalimutan mo na yung past, okay? Kalimutan mo na yung painful na nangyari sa'yo before, yung mga iniyak mo, yung mga kinabagsak mo, yung mga tao ng loko sa'yo, yung mga taong sumira ng tiwala mo. Sabi mo, past na yun. Marami ako natutunan doon, pero ngayon, i-embrace ko na yung buhay ko. Everything what happened in the past is worth it. Ngayon, bagong-bagong ako na to. So, ngayon parang nagpalit ka ng balat, nagpalit ka ng mindset at hinaharap mo na yung buhay mo ng positively, okay? Yun ang payo sa'yo ng spirits mo. Huwag kang papagupo sa nega. Kung may pinagdaanan ka masakit, lagpasan mo. Maging survivor ka, maging matapang ka, kayang-kaya mo yan, okay? 5 of Swords being clarified by the King of Cups. Yes, ngayon, kalmado, maging balanse ang buhay, panatilihing balanse at kalmado ang iyong emosyon, okay? Huwag kang papadala sa chismis, conflict o drama ng ibang tao. Hindi worth it ang pagharap sa mga problema ng iba. O kung may problema ka man sa kanya, bitawan mo na. Huwag mo nang harapin. Panatilihin mong kalmado ang iyong sarili, kalmado ang iyong buhay, na hindi ka agad, kasi maaaring makasira daw sa iyo ang iyong emosyon. No, pag bigla-bigla kang sumasabog, bigla-bigla ka nagkasalita ng mga bagay na hindi mo iniisip, o nadala ka lang ng galit, nadala ka ng inis, nadala ka ng silakbo ng damdamin mo, pwede ring nag-overpromise ka dahil sobrang saya mo, no? Ngayon, sabi ng spirits mo, isip ang kailangan mong pairalin, hindi emosyon. Hindi makakatulong sa iyo this time ang emosyon mo. Kailangan maging matalino ka, maging logic ka. Logic ang iyong pagganahin this time, okay? Outcome mo, pag-usapan natin later, but first bigyan mo na kita ng fortune cards. Unang-una, you have dog protection from powerful friend. Yes, may protection ka ngayon sa isang kaibigan na napakatalino, napakagaling at gagabayan ka niya, okay? Maging kampante ka, mag-relax ka. Kaya sabi ko, be gentle, be kind, everything is running smoothly. Pero ipapadala sa iyo si God na mga taong tutulong sa iyo, okay? Now, the message, you have Ram, a stubborn, aggressive person. Yes, meron ka daw kakilala o kasama sa circle mo na napakatigas ang ulo, agresibo, na siguro sabi ng spirits mo, be kind, be gentle, bitawan mo, wag mo nang harapin, at wag kasabog ang damdamin ha, panghawakan mo iyong emosyon. Wag kang mag-give in do sa pressure at saka sa provocation. Kailangan relax ka lang. Another message, you have wreath, sorrow over a loss. Yes, ngayon siguro malungkot ka, especially here with the 5 of Cups. Marami kang mga bagay na let go, napabayaan, nabitawan dahil sa mga pangyayari. Okay lang yan, damhin mo, pero kailangan umaandar ka, okay? Another message, you have July. Importante po ba sa inyong month ng July? Baka anniversary or birthday na kakilala. This is a confirmation na may magandang mangyari sa taong yun, nakakilala mo sa birthday ng July. Or, ito po ay isang monumental or definitive moment sa iyo sa July. May mangyari sa iyo maganda, milestone in July. Congratulations. Ang outcome mo, ano kaya yan? But first, bigyan mo na kita ng fortune teller cards. Unang-una, your spirit guides are near. Malapit daw sa'yo, spirit guides mo. Seek their advice. Yes, mag-meditate ka, go a long walk, beach, sa park, o sa kwarto, mag-meditate ka para maramdaman mo yung gustong isabihin sa'yo ng spirit guides mo, para malaman mo yung next big step mo. Makukuha mo yan through intuition, your instinct, or angel numbers, angel signs. Pag nakakita ka ng quotes sa Facebook or sa social media, o kaya nakarinig ka ng song lyrics, so sobrang naapektuhan ka, those are your spirit guides talking to you, okay?
Another message, your intuition is your greatest strength. Trust it. Yes, ngayon, pagkatiwalaan mo ang intuition mo, dadaling ka yan sa tamang direksyon. Okay? Another message, you have a time of great prosperity is coming. Yes, wow. Ito talaga yung kasaganahan with the Ace of Cups. Sobrang saya mo. Siksik liglig sa new beginning, new opportunity. So, prepare yourself. Ihanda mo daw sarili mo dahil may darating na magandang bagay this time. Congratulations sa iyo, Taurus. Your outcome or sign na malalaman mong nandiyan na yung iyong success and luck, you have wow, Page of Swords. Good news. May tatawag, may text, meron sa yung email or chat na sasabihin sa iyo na nandiyan na yung gusto mo, nandiyan na yung hinihintay mo. So, yun yung sign. Okay, meron kang hinihintay na conversation with someone. Sabi mo, pag tinawagan ako nito, ito na yun. Pag kinausap ako, ito na yun. Pag nag-text, pag nag-DM, pag nag-private message, pag nag-email, alam kong ito na yung para sa akin. Kapag yung pinipilahan mong agency, ang tagal-tagal tumawag, parang wala ka na naririnig. Pero pag biglang nag-update, biglang nagbigay sa'yo ng impormasyon tungkol sa ginagawa mo at pinipilahan mo at inaasahan mo, yun na yun. Yun yung sign for you na malapit na yung tagumpay at success mo sa bagay na yan. So, congratulations at tabayanan mo yung mga keywords or important information regarding, halimbawa, bala ko mag-FA, tapos lagi ka nakakita ng mga eroplano, lagi ka nakakarinig ng tawag from opportunity na merong, halimbawa, audition or application for certain airlines or certain FA job. Pero para sa akin pa talaga to, ito pa talaga yung pupuntahan ko, that is your calling. So, listen to the call and grab it. Okay, Taurus, grab it. Okay? Clarify natin. Page of Swords. The good news is here. Good information. Congratulations sa inyo, Taurus. Napakaswerte mo, okay? You have the Strength card. Bumalik tayo sa iyong core energy. Dahil nagpakatatag ka, naghintay ka, nire-reward ang iyong katatagan, nire-reward ang iyong paghihintay, at nire-reward ang iyong determinasyon at faith sa mga bagay na gusto mo makuha. Ngayon, makakapag-relax ka na. Kasi darating na yung magandang balita at magandang impormasyon na hinahangad mo. Okay, Taurus, that is your mid-August luck and success. Congratulations po sa inyo in advance. Dumako na tayo sa iyong isang tanong, isang sagot. So close your eyes, Taurus. Concentrate on that one question and then I will answer that, okay? First, you have 1 and 2. Bigyan din kita ng angel card because your angel guide sa tabi mo sila ngayon clarifying this question, okay? You have 1 and you have 2. Okay, Taurus, inhale and exhale the answer to your question. You have the King of Pentacles upright. You have the Ten of Cups upright. You have big happy changes, yes. And you have yes. Congratulations, sabi ng angel mo, yes. Yung question mo, yes yan. At mayroong magandang, malalaking magaganap na pagbabago sa buhay mo. So, congratulations. And also, your spirit guys, sumasang-ayon din siya. Sabi niya, may King of Pentacles ka, paglago sa pera, kung meron kang inaasikaso, ang sagot sa iyo ay yes. Magkakaroon niya ng magandang bunga. At magiging happy ka with you and your family. May share mo yung tagumpay, may share mo yung excellence and success na makukuha mo sa ginagawa mo sa question mo. And you will be having a happy, happy time with them. So, na-spread mo, na hawa mo sila ng kaligayahan mo at ng positivity at luck this time. So congratulations. Tapos na yung paghihirap mo, the good results are here and the answer is yes. Big happy changes is coming for you. Congratulations sa iyo, Taurus. Yan po ang inyong sagot sa inyong tanong. Hopefully po nakaresonate ka. This is also your mid-August luck and success. Congratulations po in advance. Thank you again for watching hanggang dulo, Taurus. I love you. This has been James for James Arrow PH. God bless everybody.